Ang asawa ay dinala ang kanyang puting buwan sa aquarium para tingnan ang sirena. Ngunit hindi alam na ang sirena ay ang kanyang asawa. Sa sandaling bumalik ang asawa at ang puting buwan, ang dating makinis na balat ng babae, ay biglang naglabas ng mga kaliskis ng isda, dahil ang babae ay isang prinsesa ng lahi ng mga sirena. Kapag siya ay nagtaksil ng tao, hindi na siya makakapagpanatili ng anyong tao. 7 taon na ang nakalipas, nahulog ang babae sa kanyang asawang nalunod. Hindi nag-atubiling gumugo ng libo-libong taon ng kapangyarihan upang siya iligtas. Sa panahong ito, ang asawa ay labis na naguguluhan dahil sa pag-abang karote ng kumpanya. Upang matulungan ng asawa na malampasan ang pagsubok, ang babae ay ginawang perlas ang kanyang mga luha, ginawang sapphire ang mga kaliskis ng isda, at binayaran ang kanyang malaking utang. At ang asawa, bilang pasasalamat, mabilis niyang nililigawan ang babae. Di nagtagal, nagpakasal sila at nagkaanak ng isang lalaki. Sa loob ng 7 taon, ang asawa ay maalaga at maasikaso. Ang anak ay mabait at cute, palagi ng akala ng babae na siya ang pinakamaligayang sirena sa mundo. Ngunit hanggang sa araw na ito, nakita niya mismo na nakipagkita ang asawa sa kanyang lihim na crush. Ang sumpa ng lahi ng mga sirena ay mabilis na natupad. Kasama ng paglitaw ng mga kaliskis ng isda, agad na naramdaman ng mga nakatatanda na ang babae ay tinaksil ng tao. Ito ay isang babala para sa babae, na agad na bumalik sa dagat. Ang kapatid ng babae ay isang prinsipe ng lahi ng mga dragon na may marahas na ugali. Kapag nalaman niya ang sinapit ng babae, tiyak na darating ang isang malaking kapahamakan sa buong mundo. Nakatingin ang babae sa pag-aalaga ng kanyang asawa kay Bai Yuguang. Kahit na siya ay tuluyan ng nawalan ng pag-asa sa asawa, ngunit hindi siya mapakali para sa kanyang anak. Mula nang isilang ang anak, mayroon na siyang kalahating dugo ng lahi ng Zhao. Maraming pagkain ng tao ang ipinagbabawal para sa kanya, kaya't mahigpit ang pamamahala ng babae sa kanyang anak mula pagkabata. Ngunit hindi niya inaasahan na ito ay magiging sanhi ng galit ng anak. Sadyang tumakbo upang kilalanin si Bai Yuguang bilang ina. Dahil anuman ang gustong kainin ng anak, si Bai Yuguang ay walang kondisyong tutugan. Upang lumaki ng malusog ang anak, humiling ang babae sa matanda ng 7 araw na panahon, upang ayusin ang lahat sa mundo. Ngunit kasabay ng paglala ng sumpa, araw-araw ay pinagdaraanan ng babae ang sakit ng mga kaliskis ng isda na pumuputok sa balat, at ang asawa sa oras na ito, ay abala sa pagsubok ng wedding dress kasama si Bai Yuguang. Mabagsik na anak, mas pinili pang maging flower boy para sa dalawa. Si Bai Yuguang, para makuha ang posisyon, ay sinadyang magpadala ng video sa babae para mag-provoke, habang pinapanood ang masayang pamilya sa video. Ang babae ay hindi malaman kung ito ba ay sakit sa puso, o masakit ang sugat mula sa pagkabasag ng kaliskis. Huli nang makauwi ang asawa kasama ang anak niya sa hating gabi. Ngunit bago pa man makapagsalita ang babae, biglang lumindol ang anak, nadulas sa lupa. Nabatid ng babae na nakain ng anak ang pagkain ng tao, kaya pilit niyang tiniis ang matinding sakit at ginamit ang salamin upang hiwain ang palad. Ang dugo ng ahas ay makakapagpatigil at makakatanggol ng lason. Nang uminom ang anak, talagang tahimik na siya, habang tinitingnan ang kanyang asawang puno ng pagkukunwari. Hindi na nakatiis ang babae. Pinagsabihan siya na hindi siya karapat-dapat na maging ama. Lumaki na ang anak, hindi pa niya alam kung anong allergy ito. Sa puntong ito, narinig ng anak na nawawala ng malay ang kanyang ama na sinasabihan. Sa galit, pilit niyang itinulak ang babae. Hindi pwede ang cake. Hindi rin pwede ang tsokolate. Bakit kailangang kontrolin mo lahat? Ayaw ko sa ganitong nanay. Ayoko na sa'yo. Nang makita ang anak na nagalit at umalis, hindi mapigilan ng babae ang sakit sa puso. Ang asawa ay nagmamadaling kumuha ng disenyo ng singsing na may diamante, upang aliwin ang babae. Noong panahon iyon, ang babae ay ginawang asul na batong pang-alahas ang mga kaliskis ng isda, at ibinigay ito sa asawa upang bayaran ang utang. Ayaw ng asawa na ibenta ito, kaya't lihim niya itong itinago. 3 araw mula ngayon ay anibersaryo ng kanilang kasal. Nagpa siya ang asawa na gawing singsing ang batong asul na ito. Personal na isusuot ng babae. Tumingin sa asawang puno ng damdamin. Nagpa siya ang babae na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Gawin ang huling pamamaalam, ngunit hindi niya inaasahan. Sa araw bago ang kanilang anibersaryo, biglang tumawag ang puting buwan sa babae sa video. Tumingin. Maganda ba ang suot kong wedding dress? Ito ay pinili mismo ni na Aisheng at An-An. Sila ang pumili para sa akin. Tama nga. Itong singsing na ito, pamilyar ba? Bakit nandiyan ang singsing na ito? Paano ito napunta sa iyo? Narinig ko. Ito ay sa iyo, di ba? Talagang maganda. Tulad ng dagat. Ha ha ha. Pero, ito ay talagang idinisenyo ni Aisheng para sa iyo. Hindi naman ako nagsabi ng iba. Gusto ko lang talaga. Sheng. Walang pag-aalinlangan. Ibinigay niya sa akin. Yan, Sheng. Talagang ibinigay niya sa iyo. Ano naman? Lin Chen, bakit mo kailangang pagsalitaan ng iyong sarili na parang wala kang halaga at pilit na nakikialam? Ang tunay na pag-ibig ay hindi nangangailangan ng patunay. Kung talagang naniniwala ka na mahal ka ni Yan Cheng, hindi mo ba kayang patunayan sa akin ang pagmamahal niya sa iyo, ikaw?
Ang tawag ng puting buwan ay nagwasak sa huling pag-asa ng babae sa kanyang asawa, matapos ang hindi mabilang na pagkabigo at panlilinlang. Nagpa siya ang babae na bumalik sa dagat ngayong gabi. Bago umalis, tinawag ng babae ang kanyang anak sa tabi. Naghahanda siyang sabihin ang lihim ng kanyang pagkatao. Ngunit bago pa man makapagsalita ang babae, biglang nagmadali ang asawa pabalik sa bahay. Sinabi na dadalhin ang anak sa isang pagtitipon ngayong gabi. Nakiusap ang babae na sana ay marinig ng anak ang kanyang kwento. Ngunit ang anak ay nagmamadali upang makita si Tita Bailugwang, na walang pag-aalinlangan na iniwan ng babae. Lumiko at umalis. Nang gabi, nagpunta ang babae sa tabi ng dagat, ngunit hindi inaasahang nakita na ang kanyang asawa ay nagdaos ng kasal sa isang buwan, at ang kanyang minamahal na anak ay kusang naglingkod bilang flower boy. Habang ang babae ay puno ng kawalang pag-asa, biglang bumuhos ang malakas na hangin sa labas. Umuulan ng malakas at may kidlat. Biglang na-realize ng babae na dumating na ang kuya niya. Naku! Darating si kuya para hanapin ako sa mundo. Shen. Kung hindi ka pa umuwi, ipapaalam mo sa kanya na nandito ka sa mundo, na ganito ang trito sa'yo. Hindi na kayo pwedeng mabuhay ng anak mo at ng asawa mo. Sa babala ng elder, ang babae ay tanging nakatitig na lang sa huling pagkakataon sa anak, at saka palong na hindi mapigilan ang luha, at umaalis ng may paghihinayang, na nakita ng anak mula sa malayo. Nanay. An. Ashe. Umuwi ka na. Ashe. Pagkalipas ng 7 taon, muling dumating ang babae sa dalampasigan. Ang kanyang mga luha ay parang mga perlas na naputol. Isang-isa itong nanguhulog. Sa mga nakaraang taon, iniwan niya ang ilang libong perlas para sa kanyang asawa at anak. Ngunit sa huli, ang nakuha niya ay pagtataksil at panlilinlang. Matapos putulin ang lahat ng mga alalahanin, unti-unting umakyat ang babae sa pinakamataas na bato. Hindi inasahan ng babae na susundan siya ng asawa upang itago ang kanyang mga kahihiyan. Nagsimula siyang manghimasok sa moral ng babae. Lin Chen. Hindi mo man lang inasikaso ang anak mo nang manghulog siya. Anong klaseng ina ka? Ang ganda ng palabas. Nanay. Lin Chen, nababaliw ka na, nanay. Huwag mo nang asikasuhin si An. Column na. An. Sa 8 taon na ito, para akong bulana na puno ng tubig, na naipit sa bato sa panahon ng pagbaha. Huwag mong iwanan ang bagong trabaho. Ako. Kailangan ko nang bumalik sa dagat. Nanay. Nanay. Lin Chen. Huwag naman, umaatres ang tubig. Ako. Kailangan ko nang bumalik sa dagat. Nanay. Nanay. Lin Chen. Lin Chen. Nanay. Lin Chen. Nanay. Tulong, may tao dito. May tumalon sa dagat. Anong nangyari? Anong problema? Nanay, patawad. Lahat ng kasalanan ay kay An. Huwag iwanan si An. Lin Chen, bakit mo ito ginawa? Huwag gumawa ng mga handgal na bagay. Hayaan mong ang mga profesional ang gumawa. Bumaba ka na. Bumaba ka na. Kamusta na? Pasensya na, ginoong yan. Mangyaring magpakatatag. Anong sinabi mo? 3 oras na tayong nag-iimbestiga. Wala tayong natagpuan. Ayaw ko kay Itay. Why, Papa? Ginoo yan. Minaw. Siya. Narinig ko na ang tungkol dito. Pero si Anan, kailangan mo pang alagaan. Dalhin mo ang bata pabalik. Bakit? Bakit? Bakit?
Bakit mo naiisip yan? Bakit? Ikaw, ang nanakit ng kapatid kong babae. Salamat sa pagligtas kay Lin Chen. Ihulog mo siya. Lin Chen. Lin Chen. Basura. Sabi mong siya ang kuya mo. Wala siyang kamag-anak. Ano ba talaga ang balak mo? Wala nang oras. Sino ka ba talaga? Bakit mo siya ginawang ganito? Sa iyong katayuan, para sa akin, isa lamang siyang langgam na hindi dapat makipag-usap sa akin. Sa kabila ng lahat, naibigay ko ang aking puso sa'yo. Tapos na. Siya ay isang sirena. Isang liwanag. Ang aking kapatid na babae ay prinsesa ng liwanag. Anong magagawa? Sa kabila nito, minahal pa rin niya. Ikaw na basura. Kapag ang isang tao ay naisapanganib ng tao, hindi na siya pwedeng manatili sa mundo ng tao. Kung hindi, ano ang naghihintay sa kanila? Magkakaroon lamang ng kamatayan. Kaya siya nagtalon sa dagat dahil, kapag nalaman ng tao na niloko siya ng minamahal, hindi na niya mapapanatili ang pagiging tao. Mapupuno ang katawan niya ng mga kaliskis. At saka magsisimula ng damyugo kung hindi siya makakabalik sa dagat bago ang takdang panahon. Kaya, ang kanyang mga kaliskis ay magsisimulang mabulok sa huli. Ganap na mamamatay. Anong nangyari sa iyo? Bakit ang pangit ng itsura mo? Shui, anong nangyayari? Walang anuman. Pwede bang sabihin mo na lang sa akin kung may problema ka? Huwag mo akong itago. Palagi mo akong pinapaisip kung ano ang nasa isip mo. Palagi mong pinapahirapan ang pag-unawa ko sa'yo. Hindi nakapagtataka na siya noon. Palaging tinatakpan ang kanyang braso ng damit. Chen, patawad, ikaw. Ako ang nagdala sa iyo sa ganitong sitwasyon. Kaya, siya ay bumalik sa dagat. Hindi ba dapat ay bumuti na siya? Bakit siya ngayon nasa koma pa rin? Dahil kinuha mo ang pinakamahalagang bagay. Dahil hindi siya makapal na nagdulot sa kanya na hindi tuluyang maging sirena. Maaari lamang itong panatilihin pansamantala ang kanyang buhay sa isang araw. Kung hindi siya makabalik sa dagat, siya ay kailangan niya ng anuman. Sabihin mo sa akin. Maaari kong gamitin ang lahat ng aking pera para iligtas siya. Sabihin mo na agad sa akin. Magpadala ka ng sasakyan sa akin. Nandito ako. Talagang hindi ko maintindihan. Bakit nagustuhan ni Chen ang isang walang silbi tulad mo?
Hintayin mo ako. Paano niya dala si Chen Chen pauwi? Bakit siya umuwi ng mag-isa? Siguro ang pinakamahalagang bagay ay nakatago sa bahay. Nanay. Sa wakas, ang sirena ay uminom ng lason upang iligtas ang prinsipe. Naging bula sa dagat. At ang prinsipe, alam ba niya ang katotohanan? Alam ba niya? Hindi na ito mahalaga. Dahil, nawala na ang sirena. Siguro ba, ang nanay ba ay maglalangon na parang bula? Nanay, alam ni An-an na nagkakamali siya. Huwag mong galitin si An-an. Huwag kang maglaho, okay? Ano ito? Bakit naging ganito? Kapag nahulog ang mga kaliskis ng Zhao, ang katawan ay patuloy na mabulok. Kaunting oras na lang. Wala nang marami. Lin Chen. Lumayas ka na, tatay. Chen Chen, kailangan kitang iligtas. Bakit ganito ang nangyayari? Bakit ganito? Hindi mo ba sinabi na maibabalik mo ang mga isda, baka gumaling siya? Bakit siya naging ganyan? Gago. Iyan lang, mga kaliskis ng masangsang na isda, paano ito maihahambing? Sa mga bihirang sirena, paano natin siya matutulungan? Sabihin mo na agad sa akin. Ang lalaking ito, ay ang pinakamalapit kay Chen Chen, sa mundong ito. Marahil talaga siyang, makakatulong kay Chen Chen. Gusto kong iligtas si Chen Chen. Ang unang hakbang ay, hanapin ang lahat niya. Hindi maganda, wala nang oras si Chen Chen. Huwag, Chen Chen. Para sa kasalukuyan, isa lamang ang paraan. Ang iyong buhok. Mag-aaral ako ng Dragon Ball sa loob ng maraming taon. Ipinapasok ko ito sa kanyang katawan. Ngunit, sa pinakamarami, maantala ko lamang siya, ng isang araw, bukas. Kung bukas ay hindi pa rin siya matagpuan, ang pinakamahalagang bagay niya, ganong kaliit, na siguradong mamamatay siya. Ang pinakamahalagang bagay niya, ano iyon? Sabihin mo sa akin, hahanapin ko. Unahin mong ilabas, ang mga luha na damaloy sa mata mo sa mga nakaraang taon. Bumalik na lahat. Mag-ipon ng luha. Bawat patak ng luha ng mga Zhao, ay nagsasayang ng isang araw na buhay. Luha ng mga Zhao, kapag iniwan ng katawan, magiging kristal ito at magbubuo. Perlas. Perlas. Asheng. Gagawin kitang mamumuhunan. Ibaligya mo ang mga perlas na ito, may pag-asa na ang kumpanya. Alam ko kung nasaan ang mga perlas. Si Chen Chen noong mga nakaraang taon, ipinadala sa aking perlas. Ayaw ko talagang ipagpalit ito. Buti na lang ay nakatago ito rito. Sheng. Ito ang perlas na itinago ko para sa iyo. Isang araw, kung sakaling ikaw ay makatagpo ng problema, sana makatulong ito sa iyo. Palagi kitang susuportahan. Chen Chen. Sa huli, nakipag-ugnayan ka pa rin sa tao. Naging konektado ka pa rin. Itong lalaking ito, hindi siya karapat-dapat na gawin mo yan.
Asawa. Gusto kong iligtas ang lalaking ito. Kahit na kailangan pang magbayad ng napakalaking halaga. Ito ay sa mga luhang nagniningning, sa mga luha ni Zhao, na naglalaman ng kanyang mga alaala, tungkol sa damdamin ng alaala na ito. Lahat ng ito ay mababaw na alaala. Ito ang mababaw na simula ng aking pagligtas. Maaari mong iligtas siya, huwag na huwag mangulog sa tao. Ang tao ay pabago-bagong nilalang. Ito ang huli kong payo sa iyo. Ito na ang huli. Ikaw ang nagligtas sa akin. Tingnan mo ito, Chen Chen. Ito dapat ang ilan sa mga masayang alaala mo. Sheng, tingnan mo. Itong isda, gustong-gusto maglabas ng bula, at talagang mahilig mang-agaw ng pagkain ng ibang isda. Paano mo naman nalaman yan? Alam ko na ang bawat uri dito, ng ugali ng mga isda. Wala ng isda na hindi ko alam, Ning Chen. Walang isda na hindi ko maintindihan. Ay, sobrang matalino ka talaga, maliit na matalino. Sheng, kung sakaling isang araw, maaari din akong maging katulad ng mga isda dito, na patuloy na lumalangoy. Madali lang yan. Kapag nagtagumpay na ako sa negosyo, gagawa ako para sa'yo ng mas malaking aquarium kaysa dito. Talaga. Narinig niyo ba? Si Sheng ay gagawa sa akin ng isang aquarium. Bibig ng lalaki. Pero huwag na huwag kayong maniwala. Sino kausap mo? Huwag kang makialam. Kung hindi ako makikialam, sino ang makikialam? Kung hindi ako makikialam, sino ang makikialam? Pasensya na, Chen Chen, yung mga ipinangako ko sa'yo. Wala akong nagawa. Chen Chen, pasensya na. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Gumagana na. Naka-recover na si Chen Chen. Hindi sapat ang mga perlas na ito. Nasaan ang natitirang perlas? Nasaan? Nandito lahat. Ibinigay sa akin ni Chen Chen. Nandito lahat ng perlas. Hindi sapat. Hindi ito makakapagligtas. Mababang buhay. Hindi. Siguradong may iba pang paraan. Siguradong may iba pang paraan. Tatay. Ito lahat ay galing kay nanay. Gusto kong tulungan siya. Nanay. Buntis na. Hindi alam ni Yancheng kung tatanggapin ba niya ang sanggol na ito. Hindi. Ito ay nangyayari bago pa ako ipanganak, noon pa. Pasensya na. Hindi ko inasahan na ganito. Ayos lang. Hindi kita kailangang panagutin. Ako ang bahala sa'yo. Pakasal tayo. Sheng, papamahal ako sa'yo. Siguradong makikilala kita, at ang ating mga anak. Magbuo tayo ng isang masayang pamilya. Gawin mong anan na lang. Sana'y maging ligtas ka.
Sa buong buhay mo. Masamang tatay, hindi mahal si mama. An-an, huwag matakot. Palaging sasamahan ka ni nanay. Nanay. May nakakapagpakalma ang dugo ni Zhao. Siguradong may iligtas si An-an. An-an. Siguradong magiging okay siya. Siguradong magiging okay siya. Umpisahan mo nang uminom ng gamot. Si An-an ay allergic sa mani. Hindi mo ba alam? Pasensya na. Hindi ko talaga alam. Siya ang anak mo. Yan, Sheng. Karapat dapat ka bang maging ama? Sinasabi mo na ako ang kanyang ama. Paano mo magagawa yan? Ako. An-an. An-an. Kumusta? Ayaw kita. Umalis ka. Huwag mong gawing biktima si Papa. Masama ka. Hindi pwede ang cake. Hindi pwede ang gatas. Hindi rin pwede ang tsokolate. Bakit mo? Kailangan pang makialam sa lahat. Ayaw ko sa ganitong nanay mo. Ayaw na kita. Nanay, patawan. Nanay, patawan. Nanay, talagang nagkamali si An-an. Patawan, Mama. Tatay. Nanay. Nabalik na ang lahat ng alaala. Bakit hindi pa rin siya gumagaling? Hindi kaya ang dahilan ay walang nakakaapekto sa kanya. Baligtad na kaliskis. Oo. Ang baligtad na kaliskis ay kumakatawan sa mga tao ng dagat, at sa koneksyon sa dagat. Ang dahilan kung bakit hindi nakabalik si Chen Chen sa dagat, ay dahil kulang siya ng piraso ng kaliskis. Anong itsura ng kaliskis na iyon? Ano ang itsura nito? Pinakamaliwanag na asul. Tulad ng langit. Ang ganda ng batong hiyas na ito. Sheng. Ito ba ang regalo mong ibinigay sa akin? Ito ay kay Lin Chen. Huwag mong hawakan. Sheng. Pwede bang hiramin ng ilang araw? Gusto ko pang maghintay ng ilang araw na magdaos ka ng kasalan para sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi ko ito nakuha para sa sarili. Hindi ko rin maapektuhan ang pamilya ninyo ni Lin Chen. Sheng. Isang araw lang. Hindi. Isang gabi lang pwede na. Minsan lang kahit ilang minuto. Sige na. Isang gabi lang talaga. Pagkatapos niyan, kailangan mong ibalik sa dati, HMN. Hindi. Pabayaan si Yushan na magsuot ng singsing. Agad na dumaan ka rito. Oo. Kung si Lawang sa bahay namin, ganito rin ang trito sa akin. Ayos lang sana. Ay naku. Sabi ni Sheng, ilang araw siyang pumili, at ito lang ang tumama sa kanyang panlasa. Kaya siya mismo ang gumawa ng singsing para sa akin. Ngayon sa merkado, napakahirap makahanap ng ganitong magandang bato. Sa totoo lang, tungkol sa kalidad, walang kahalagahan. Ang mahalaga ay si Sheng, sa kanyang damdamin para sa akin. Ninang, gusto ka sanang makausap ni Ginoong yan, at ipinaabot niya sa akin, na dalhin mo ang singsing na iyon. Sheng, bakit mo ako dinala dito sa bahay mo? Gusto mo ba akong makita? Gusto mo ba akong makita?
Sheng. Anong ginagawa mo? Bakit alam ni Chen Chen ang tungkol sa pagpapagawa ko ng kasal para sa iyo? Hindi ko sinabi iyon. Inutusan mo akong huwag. Hayaan si Lin Chen malaman ang tungkol dito. Paano ko naman magagawang labagin ang iyong nais? Talagang hindi ikaw. Ano ang ibig mong sabihin? Si Lin Chen ay nagalit at nawala. Bakit mo ako sinisisi? Tumahimik ka. Yan Chen. Ngayon ay sinisisi mo ako, dahil kay Lin Chen. Huwag mong kalimutan, na ako ang mahal mo, hindi siya. Isa lang siyang kapalit. Sinabi kong tumahimik ka. Sheng, bitawan mo ako. Sinasabi ko sa'yo, dapat ayos lang si Chen Chen. Kung hindi, pipilitin kitang magbayad. Bakit naman? Isa lang siya. Panghalili lang. Bakit mo ako Gina ganyan? Mabuti pang sumunod ka sa akin. Ihanap mo sa akin ang singsing na iyon. Huwag kang lumapit. Kung lalapit pa kayo, tatawagan ko ang pulis. Sheng, ano bang mali ang nagawa ko? Bakit ganyan ang trato mo sa akin? Nawala si Lin Chen. Wala akong kinalaman dyan. Sinabi ko na. Mas mabuti na walang kinalaman sa iyo, kung hindi. Ipapakita ko sa iyo, kung paano isulat ang salitang pagsisisi. Sheng, hindi talaga ako. Ginoong yan, wala sa bag. Nasaan ang singsing? Nakita ni Ginang Wang ngayon, sobrang nagustuhan, kaya hiniram niya. Hindi ito sa akin. Wala akong masabi noon. Pumunta sa bahay ni Ginang Wang. Oo. Mabuti pang huwag kang mag-isip ng masama. Isara mo siya muna. Hintayin mo kung kailan mahanap ang singsing. Pakawalan mo siya ulit. Sige, ginoong yan. Sheng, Sheng. Mukhang mahalaga sa'yo si Lin Chen, yung taong iyon. Kaya kayo. Huwag na sanang umasa na makuha. Hayaan mong isipin ko muna. Paano kita sirain? Tatay, kailan kaya maging okay si Mama? Anan, magpakabait ka, mabilis si Mama, ayos na yan. Matulog ka na. Ginoong yan. Ito ang cellphone ng misis, katatapos lang ng rescue team, na nagdala nito, sabi nila kahapon, naiwan ito sa gilid ng bangin. Bakit kaya siya nakikipag-ugnayan kay may konta si Lin Chen? Paano naman nangyayari yan? Dapat ka nang umatrat, di ba? Hanggang ngayon ay hindi ka pa rin sumusuko, mas mabuti pa, sumama ka kay Sheng. Tingnan mo kung ano talaga ang ginagawa niya. Mayroon lang siyang pagkakakilanlan bilang madam yan. At ano ang silbi nito? Umalis ka na ng maaga kay Sheng. Tatay, ano ang ibig sabihin ng sinabi ni Tia Yu? Bakit niya? Sinabi yan kay nanay. Bakit siya ganun makipag-usap kay nanay? Maligayang kaarawan sa'yo. Maligayang kaarawan sa'yo. Maligayang kaarawan sa iyo. Maligayang kaarawan sa iyo. Oo. Tawag ba yan ni Mama Anan? Baka mayroong mahalagang bagay. Wala siyang trabaho, at wala ring social circle. Nandito rin si An-An. Wala naman siyang mahalagang bagay. Kumain ka na. Si Ginoong yan at Ginang. Talagang bagay na bagay sila. Siguradong maganda ang wedding photos. Sa tingin ko, si Papa, kay Auntie Yu, parang prinsipe at prinsesa sa kwento. Pareho lang ang prinsipe at prinsesa. Salamat, Sheng. Kasama si An-An, sa pagkuha ng wedding photos ko.
Ano ang plano mo? Para pasalamatan ako. Yushan. Hindi ko ito mapaniwalaan. Hindi ba't isang sirang bato lang ito? Hindi nakita kayang sirain. Yushan. Yushan. Nang ahas ka bang lokohin ako, ma? Ito lahat ay pinaplano mo ng unti-unti, tama ba? Sheng. Alam kong mali ako. Sobrang selos lang talaga ako kay Lin Chen. Totoo, alam kong mali ako. Patawarin mo na ako. Sige na. Patawarin mo na ako. Sheng, please. Tingnan mo lang kami, bahagi ng bata. Buksan mo ang iyong mga mata, ipakita mo sa akin ng malinaw. Dito sa itaas. Lahat ng ito ay mga banta mo kay Lin Chen. Magsasalita ka pa, hindi mo ba siya pinilit na maging ganito? Yung cute na yun, ano bang meron siya? Siyang na ang pangatlong partido. Ngayon, pinapapagawa mo akong humingi ng tawad. Imposible. Kung ipipilit mo pa ako, dadalahin ko ang ating anak para mamatay. Gagawin kang mamamatay tao kasama ang babaeng iyon, habang buhay. Ang anak mo. Kailan ka nagkaanak? Ikaw. Paano mo nalaman? Walang pakialam sa akin. Paano mo nalaman? Kailangan ko lang ang singsing na iyon. Basta ibigay mo ito sa akin ngayon. Ang lahat ng ginawa mo dati, ay maaari kong kalimutan. Mahalaga ba ito sa iyo, nang ganito kalaki? Ikaw na masamang tao, ibigay mo na ang gamit ng mama, ibalik mo sa kanya, mamamatay ka sa akin kung ganito. Kung ganito kahalaga, ang bagay na ito, ano ang ihahandog mo kapalit? Anong ibig mong sabihin? Pakasal ka sa akin, sasabihin ko sa iyo, nasaan ang singsing? Sinasabi ko sa iyo, isipin mong mabuti bago ka magsalita. May isa lang akong kondisyon. Ikaw na masamang tao, sana'y ikaw ang may kasalanan. Nagdulot ito ng sakit sa nanay. Bakit mo sinaktan ng nanay? Sisihin mo ako. Kayo ang dapat sisihin. Hindi ba't dapat kayo ang sisihin? Hindi ba't ikaw ang pinakaayaw sa nanay? Wala akong ganon. Di ba sinabi mo na ayaw mo kay Lin Chen? Kahit anong kainin mo dan. Bakit ka umiiyak ngayon? Hayaan mong si Tia Yu ang maging nanay mo, hindi ba? Ha? Di ba tano ka, lahat ba ay pwede nang gawin? Tama nga. Ikaw ba ay allergic sa maraming bagay, at madalas magkasakit, mahilig ka rin maglaro? Talagang nakakabahala kang bata, si Lin Chen lang ang ganito. Tanging si Lin Chen lamang, yun lang ang taong kayang tiisin ka. Sana'y patawarin mo ako, mama, lahat ng kasalanan ko. Kung may dapat sisihin, dapat ay sarili mo. Sino bang nag-utos sa'yo na hindi kilalanin ang tunay mong ina, at pinili pang kilalanin ako? Parang tatay mo rin siya. Hindi alam kung paano pahalagahan ang pagmamahal ng iba sa iyo. Ibigay mo sa akin ang bagay, ang iyong pagmamahal. Bakit ito maaaring mawala ng ganito kabilis? Noong una, para sa akin, tumalon ka sa dagat. Saan na napunta siyan? Tumalon sa dagat. Kailan ako tumalon para sa'yo? Tumalon sa dagat. Anong ibig sabihin nito? Zhang Xiao, yung batang ito ay napabagsak na namin ng aming mga kamay. Anong gagawin mo pagkatapos nito? Ikaw lang. Kaya mo pang makipagkompetensya kay Zhang Xiao para sa babae. Anak ng pamilya Yu. Anong klaseng tao? Ikaw lang ang pwedeng makipagsapalaran dito. Sige na. Itapon mo siya sa dagat para magising. Sige, Xiao Zhang. Sige, kapatid. Halika. Chen Chen. Mapanganib ang mundo ng tao. Huwag makisangkot sa kanila. Noong una, ako ay, yung mga naghahanap sa'yo, yung nagpasok sa dagat, hindi naman para sa'yo yun.
Imposible. Hindi mangyayari yun. Noong tumalon si Lin Chen sa dagat noon, halos sumama ka pa sa kanya para iligtas siya. Hindi ka man lang magtutulak na tumalon para sa akin. Paano mo naman magagawa na tumalon sa dagat para sa babaeng iyon? Hindi ba? Na-in-love ka na sa kanya. Ibigay mo sa akin ang bagay na iyon. Hindi ko makakamit ang aking kaligayahan, at ayokong makamit ninyo. Huwag mo akong pilitin. Sasabihin ko na ito sa huli. Ibigay mo sa akin ang sisi. Yan, Cheng. Sinira mo ang aking pangarap. Kung ganoon, sisirain ko ang iyong pangarap. Ikaw at si Lin Chen na babae. Huwag mong asahang magiging madali. Nasa kamay niya ang bagay. Ibalik mo sa akin. Yan, Cheng. Binilisan mo ako. Kahit mawala pa ako, hindi ko ibibigay sa'yo. Dalhin mo siya sa akin, mula ngayon. Ayaw ko na siyang makita. Yan, Cheng. Hindi mo ako pwedeng ganyanin. Nagpapanggap. Talagang totoo, ang mundo niyong mga tao. Ang huli ng pagmamahal ay mas mababa pa sa damo, Tiyo. Ikaw rin ay isang maliit na walang konsensya, Tiyo. Sino ang nag-utos sa'yo na tawagin akong ganyan? Sabi ng mama ko dati, mayroon akong isang tiyuhin. Hindi ko alam kung kaya bang gumaling ng nanay mo. Saan siya napunta? Ano bang nangyari sa kanya kanina? Nasaan na siya? Nakita na. May pag-asa na si Lin Chen. Nanay. Lin Chen. Kamusta ka na? Nanay. Hindi mo nakilala si An-an. Ate. Halika. Maging gising na lang. Salamat, kuya. Kuya, hindi ba dapat? Matagal na akong umuwi. Bakit nandito pa ako? Chen Chen, nakalimutan mo na ba? Nawala mo ang iyong balingkinitan. Ang balingkinitan ay isang isda, at ang koneksyon sa dagat. Kung wala ang balingkinitan, hindi ka na makakabalik. Walang baligtad na kaliskis, talagang hindi na makabalik. Sisi ko na masyado akong nagmamadali noon. Nakalimutan ko ang bagay na ito, hindi kita masisisi. Sisi lang ng ibang tao, kinuha ang iyong bagay, ibinigay sa ibang babae. Lin Chen, pasensya na, noong panahong iyon, hindi ko alam. Gusto ko lang sanang isuot niya ito, hindi ko alam na lolokohin niya ako, dahil sa iyong katangahan. Halos napatay na si Chen Chen. Ikaw, kuya. Lahat ay tapos na, sige na. Pasensya na, mama, si An-an ang mali. Naging masama ka sa'yo. Turuan mo ako ng leksyon. Hindi na muling, manggugulo si An-an kay mama. Lin Chen, pasensya na. Alam ko na ang pagkakamali ko. Walang anuman. Hindi galit si mama kay An-an. Si An-an ay isang bata lamang. Hindi niya naunawaan ang mundo ng mga matatanda, kaya siya nagkakamali. Pasensya na. Kasalanan ko ito. Hindi ko dapat ikaw saktan. Sobrang makasarili ko. Maaari mo ba akong patawarin? Hindi ko talaga kayang iwanan ka. Pasensya na, mama. Hindi kayang mawala ni An-an sa'yo. Nangangako si An-an. Mula ngayon, susundin lang ang sinasabi ni mama. Hindi na muling magiging pasaway. Yung mga bagay na iyon. Hindi ko kayang manatili sa mundo ng tao. Hindi mo pa ba ako mapatawad, nanay? Kung patuloy akong mananatili sa mundo ng tao, mamamatay pa rin ako. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba siya? Nahanap mo na ba ang iyong puot? Bakit pa siya magagawa? Hindi ba dahil ikaw? Inilihim mo si Chen Chen. Ang mga tao sa dagat, kapag inilihim sa tao, kaya't wala ng paraan. Sa mundo ng tao, kung magtatagal pa siya,
Kung mananatili siya, ano ang mangyayari? Sa simula, siya ay magiging napakahina, unti-unting magiging siya, sa dati niyang anyo, tulad ng dati. Ngunit kapag siya ay ganap ng naging tao, gagawin ko lang. Sa susunod na araw ay tuluyang mamamatay. Kanina ay, naging tao na mula sa sirena, ang ibig mong sabihin ay, kung hindi siya aalis ngayong gabi, mamamatay siya bukas ng umaga. Kuya, dalhin mo ako, sige. Nanay. Nanay. Hindi handa makipagkita sa kanila, magpaalam pa ba tayo ng maayos? Hindi. Kailangan talagang umalis. Nakikita ko naman. Ayaw nilang umalis ka, pero mas ayaw nilang makita kang mamatay. Kahit na hindi ako mamamatay dahil dito. Kailangan kong umalis kay Yancheng. Chen, may kaunting oras pa, makaalis na tayo. Nanay. Nanay. Gusto lang namin makita siya muli, Nanay. Ayaw kitang iwan. An. Marami ka pang tatahaking daan. Sa hinaharap, kailangan mong maging isang lalaking matatag at matapang. Inay ay umaasa na kaya mong maging matatag. Ayaw ni An na maging matatag. Gusto lang ni An na nasa tabi ka niya. Kalimutan mo na si Inay. Nanay, ayaw kong makalimutan ka. Gusto kitang maalala kung ano ang itsura mo. An. Ayos lang. Ipapasa ng panahon, nakalimutan ng mama. Pasensya na. Hindi na kayang samahan ka ni mama sa paglaki. Sa hinaharap, si An ay ibibigay ko sa iyo. Hindi siya pwedeng kumain ng pulot, not mali. At mga panghimagas, huwag din masyadong kumain. Gustong magtapon ng kumot habang natutulog sa gabi. Kailangan mong bigyang pansin ang mga ito. Meron pa, iba pa. Naitala ko na lahat sa notebook. Ilagay mo lang sa kwarto. Chen. Pasensya na. Walang anuman, basta alagaan mo si An. Kalilimutan mo na ako. Chen. Sa buhay ko, hindi kita makakalimutan. Sapat na, malapit na ang oras. Kuya, tara na, umalis na tayo. Anong nangyayari? Bakit nandito pa tayo? Alam ko. Dahil sa inyo. Kahit na ang lahat ng alaala, kasama ang mga kaliskis ay bumalik na, ngunit siya sa mundong ito, ay may mga bagay na natira, na may kaugnayan sa kanya, kayo na lamang. Kayo lamang ang ganap na nakalimot sa kanya, kalimutan na siyang nag-exist sa mundong ito, para makaalis siya. Inay, ayokong makalimot sa iyo. Nalaman ko, na ito ang resulta, ng hindi pag-iingat. Kahit ang mga alaala ko sa iyo, ay hindi ko karapat-dapat na mapanatili. Shan, ayos lang ba? Nanay, wala nang oras si Shan. Tanggalin mo ang alaala namin sa iyo. Nanay, ayaw kong kalimutan ka, pero ayaw kong masaktan ka. Nanay, tanggalin mo ang alaala ni Anan. Anan, hayaan mong tingnan ka ulit ng nanay.
Alagaan si Anan. Min Shen. Ako. Min Shen. Kung nakatakdang kalimutan natin, hayaan mong ang huling sandaling ito ay mas maalala pa. Hahawakan ko ito ng mahigpit hanggang sa hindi ko na makuha. Sige na. Mama, mahal na mahal kita. Papa, totoo bang umalis na si Mama? Pero, bakit ko pa siya naaalala? Marahil. Ito ay isang panlilinlang na makakapagpaalis sa mga sirena. Ngunit makakapagpaalis ba ang nanay? Ang nanay at kami, kapag magkasama kami, maraming luha ang umiyak. Pero ngayon, wala siyang niluha kahit isang patak, babalik siya sa mundo ng sirena. Siguradong masaya siyang mamumuhay. Pero na. Ang paglimot ay isang paglaya, ang alaala ang parusa. Pag-ibig ng mga Diyos sa tao, taksil sa sangkatauhan, ay parurusahan din. Parusa. Hindi malilimutan.